dalawa akong points na gustong marinig mula sa ating presidente. Ang una ay ang malinaw niyang plano sa education sector, especially sa college or tertiary at sa senior high school. Sa college, kung paano ang paglalatag ng mga subjects na pinagkakaguluhan ngayon, kung tatanggalin o hindi, at ang duration ng pag-aaral hanggang 3 taon, paano nila ito malinaw na ilalatag at ano implikasyon nito doon sa ibang eskwelahan, especially sa private. Sa senior high naman, paano masusolusyonan yung unang nakitang problema ng employability kung bakit ipinatupad ang senior high school at paano nito maapektuhan o masusolusyonan yung the same problem nakita nila nung in-implement ang senior high school. And ang pangalawang puntos ay ang inflation rate. So, paano niya ma-address yung tumataas na inflation rate sa Pilipinas na naapektuhan yung, of course, employability at yung everyday living ng average earner na Pilipino. Ang gusto kong marinig mula sa ating Pangulo ngayong SONA ay yung pangatawanan niya yung kanyang responsibilidad dito sa kanyang mga nasasakupan. Hindi po new normal itong nararanasan nating matitinding repercussions ng mga bagyo, ng mga sakuna. Ang kailangan po ng Pilipino o ng mamamayang masa ay yung maagap na solusyon patungkol dito sa mga nararanasan nila pagdating sa mga sakuna. Hindi po dapat taon-taon tayo binabaha at nagre-relief ops. Dapat taon-taon tayong may nakahandang mga solusyon para sa mga sakuna natin. Ngayon, gusto talaga nating maako niya yung failure na kapag magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan yung crisis na nararanasan ng mga kabataang estudyante. Katulad ng example, dumating yung sakuna. Ito lang mo nakaraang July na kung makikita natin, delayed ang suspension, walang maayos na relief and disaster response mula sa mga eskwelahan na nagpahamak sa mga estudyante at nagpahirap dahil kailangan mag-comply ng requirements. Gusto kong marinig yung wala eh. Ayoko makinig eh. Kasi para magulo eh. Magulo, gaaway, puro politika. Puro sila silipan, batasan. At ang gusto nating marinig kay President Bongbong Marcos ngayong kanyang SONA ay yung totoong kalagayan ng ating mga magbubukid na sa gitnang Luzon, ng mga nanay at tatay, lolo't lola ng ating mga kabataan na talagang sobrang apektado ng land use conversion at iba pang forma ng development aggression. Alam natin na nagdaan lang yung mga sunod-sunod na mga bagyo sa gitnang Luzon ang pinaka-apektado doon. Kaya gusto natin marinig sa presidente na kung meron ba talaga siyang nagawang solusyon para sagipin ang ating kalikasan at dinggin ang sigaw ng taong bayan na nalulubog na sa mga baha, namamatay, abot tao ang mga baha at sobrang apektado ng mga sakuna. Ang gusto ko marinig sa kanyang SONA ay ang pagsulong ng mga proyekto tungkol sa culture and the arts, hindi lamang in a national level pero in a local level na kung saan yung impact nito ay hindi lang nakatuon sa turismo kundi mas nakatuon sa self-identity at authenticity nating mga Pilipino. Ang gusto ko marinig sa ating presidente ay i-hold niya accountable niya yung sarili niya at yung mismo mga gabinete niya sa kawalan ng kilos sa mga krisis sa bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura, na kawalan pa rin ng lupa ang patinding problema ng mga farmers at sana yun ang mabigyan solusyonan ngayon. Bukod pa doon sa mga nararanasan namin bilang kabataan at estudyante, nandyan na din yung mga nararanasan ng mga pesante, manggagawa, na mga katutubot, iba pang batayang sektor na hindi pa rin talaga natutugunan. May mga pesanteng naagawan pa rin ng lupa, mga manggagawang mababa pa rin ang sahod, mga katutubong pinapalaya sa kanilang ninunong lupa. Kaya sana meron talagang pagbabago na hindi mga pangako na hindi mapapako. Actually hindi namin need ang pangako. Kailangan namin talaga ng ng kitang-kita talaga na effort ng gobyerno natin.